Hindi lang ito kahoy. Hindi lang ito 4 na paa at isang patag na ibabaw. Ngayong araw, samahan ninyo akong bumisita sa bayan ng Amadeo, Cavite at tuklasin ang kwento ng isang lugar na higit pa sa isang restaurant. Kilalanin natin ang Domus. Tara! Sa Domus, ang lamesa ay higit pa sa isang kasangkapan. Para kay Sir Alvin, ito ang puso ng tahanan. Ang salitang Domus ay nangangahulugang home. Hi, Sir Alvin! Hello po! Magandang araw at happy birthday! Oy, happy birthday. Kailan ba birthday ko? Kahapon pa yun. Kahapon, Sir. Sir Alvin, napansin ko napakalaki ng inyong restaurant. Sabi nyo nga po sa akin kanina, ay puno ito ng pangarap. Ano pa meron dito, Sir Alvin? So dito, gusto namin kasi, yung mga kakain dito, merong magagawa after kumain. So pwede silang pumunta sa garden, pwede silang, Wow. walang extra bayad. So, Ay, wow! yeah, so basta kumain sila dito, they can go to the garden, pwedeng bumisita kung may kasamang bata. Meron kami maliit na animal farm, intimate, hindi siya zoo, pero pwede nang maaliw yung bata. Yeah. So pwedeng pumunta doon, may access na sila, may free access. Or kung walang tao doon sa resort, pwede silang dumaan din doon, magkape sila doon or dalhin pitpitin yung kape sa Hindi lang po Maple. dito magkakape, pwede din po doon. Pwede doon, Oh, dalhin nila yung wow! kape. Kasi gusto nga natin sila, merong time ang families saka friends na mag-bonding, yan, sa Mm. pag kumain dito, medyo kasama na yun. You get the most for your spending. Pwede kayo mag-hangout sa garden, pwede kayo pumunta sa resort. Sir Alvin, nung nagsimula ako ng aking maliit na cafe, ay nagsimula lang ito sa, pag nandun kami, Sir Alvin, lagi kaming masaya. So sabi ko, why not, i-share natin ito sa iba. Correct. So core memories, imagine po nung bata po kayo, gano'n po, matagal na yun, nung bata oo ko. nga 40 na ako, Sir Alvin, kayo po ba? More than 40. Yung bahay ng lola ko, maliit man yun, Sir Alvin, pero sa memory ko, sobrang laki nun. At sobrang laki din ng sayang na nababalik sa akin kapag inaalala ko. Correct, correct. Sa palagay niyo po ba, ito pong Domus, kapag po merong pumapasok ng mga tao rito, at nagiging masaya sila, at nagiging Most ginagawa nilang parang, i-save ko yan para pag birthday ko. Diyan ako pupunta. Hindi ba pang araw-araw, right? Because of the look, they like it. So, sinasave nila. So, a lot of memories are happening here. Especially mga birthdays, siguro nila yung lugar Oh, na. pang special gathering Parang yan. sinesave nila for Yes. something special. Sa kanila, hindi siya pang araw-araw. But anyway, even if it's a normal day special, like walang okasyon, pwede na silang pumunta dito. Pwede silang mag-hangout. May wifi dito. They can, Wow. Yeah, kung gusto nilang mag-aral, they can sit down. Masarap yung Spanish latte, guys. Lagi namin siyang in-order. Yun. Sir Alvin, sabi niyo po, na-mention niyo po, ngayon ko lang din nalaman, from a businessman perspective, ano po ang nabago since you are running a restaurant now? Sabi niyo po, hindi po talaga ito ang linya ng business ninyo. Yeah. At ano po ang mapapayo ninyo sa mga nagpapatakbo ng gantong klase ng negosyo? Good question. So, ang business for me is, sabi nga nila, if you don't want to work, do something you enjoy doing, right? So, I don't think we're in the food business, we're in the people business. Right? So, people business means, kasi nag-real estate ang father ko. So, siyempre, walang doon eh. Ang pinaka-physical product doon ay lupa. Right? So, ang Domus for me is also becoming a parang hub kung saan may interesado sa farm lot, dito ko sila nami-meet. Oh. So again, it's not just a food business, it's a people business. I think ganun lahat ng negosyo, mas maganda kung ganun. Ikaw, I'm sure ganun ka, no? Yes. Nilalapitan mo yung mga guests, yung mga customers, kinakausap mo sila. So, akala ko alam ko na. Just ma-advise niyo po ba siya na kapag meron ka ng puhunan, enough na po ba yun para magsimula ng isang restaurant? Kung may pera ka ba, sa akin hindi ko i-advise yun. Ayun! Right? So, restaurant business is a very challenging business. Sa akin lang, like I told you kanina, kasi sa akin ng restaurant, bonus na lang na meron ko namimit mga customers dito. Medyo challenging ang restaurant business, right? Running it, especially if you have a big space like this, where you can have 140 people sa ground floor pa lang. That it's not just governed by having the money. Baka meron kang interest na
pwede doon mo siya i-invest. Hindi ganun ang gawin mo. But just to say na meron kang peras, pwede mo bubukas ang restaurant, hindi ko siya i-advise, right? Sa akin, nangyari yun because we have an events place and someone else was gonna do it. It's not for everyone. Dami akong nakausap, big restaurant owners sa Manila. Hindi nila i-advise, no? Ako, Sir Alvin, ayoko na talaga sanang humarap sa tao. Pero isang payo ang tumatak sa akin mula kay Sir Ding ng Ding Spot. Dito lang din po yun sa Amadeo. Sa Amadeo, yeah. Sabi niya sa akin, Ma'am Pia, kapag ikaw ay nagsimula ng isang ganitong negosyo, dapat ikaw ay matutong makipag-usap sa tao. Kayo po ba, madalas yun rin po ba kinakausap yung mga customer? Kasi may mga tao na tayo, mga Pilipino, hindi tayo medyo sanay talaga din eh. Hindi culture ng dito sa Pilipinas hindi masyadong uso, di ba? Very seldom that you see, especially the big restaurants. You don't eat at big restaurant, big well-known restaurant. Tapos nandun yung may-ari kausap mo, right? Normally may mga managers 'yan. Kaya nga sabi ko sa iyo, itong ganitong business, you have to know na if it's kung ikaw may-ari at tingin mo ito ay it's not a food business, it's a people business first before it's a food business, then makikipag-usap ka sa mga tao. I meet a lot of people dito sa restaurant. I make it hindi every day, but whenever I'm here at meron ako nakitang alam kong first time lang, kinakausap ko even something as simple as taga saan po kayo? Yan, Taga saan kayo? yan. Paano nyo nalaman ng ang Share a Domo? story, something in common. Share a story, something, and eventually they become your friends. Yeah. And not Isang only bagay kung saan ang pagkain ay bonus lang. Ang tunay na mahalaga ay ang oras na ibinibigay natin sa isa't isa. The first time na pumunta kami rito was 2 years ago. Tapos we keep on coming back, especially on special days. Sa Sabi inyo. ko, may malaking restaurant na, ang ganda. Tapos sabi niya, grabe, ang bait nung may-ari nun. Kaya talaga, kasi sabi nung staff, sorry, close na po kami. Tapos kayo daw po ang sumalubong. It's okay, pasok ka, I'm the owner. Yeah. So see guys, it's the hospitality and you Yeah. love what you're doing. Yeah. Kaya you don't have to fake it talaga if you love it. you cannot, first of all, you cannot fake anything and then expect to make it. Yeah. Because sometimes people will come back because they like you. Exactly, yes, Karamihan yes. gano'n. Yung asawa ko, pag merong mabait na sales lady, Mhm. wala naman siyang balak bumili ng sapatos. Pero dahil napakabait ng sales lady, maganda yung genuine. You cannot fake being nice to people. Yes. It has to be something na you live every day, you believe in it. You don't, even if you don't get anything back, even if you don't get anything in return, Yeah. just be nice. If you enjoy being nice, why would you expect anything Yes. else, diba? Do good and good sometimes, things will sabi come. nga sa'yo, itong negosyo na to is about people. Sir Alvin, what keeps you going? What keeps me going? The fact that I know I love what I do. Super. Okay, Sir tama. Alvin, maraming salamat Thank po you, sa Pia. time. Tsaka alam ko madami pa tayong project. Yes, yes. May isang lamesa rito sa Domus na mas malalim pa ang kwento. Galing ito sa Batangas. Isang mahabang lamesa na minsang pinalibutan ng mga gobernador, senador at maging mga naging pangulo ng Pilipinas. Hindi dahil sa mga pangalang umupo rito kaya ito mahalaga, kundi dahil sa mga pangarap na nabuo, sa mga desisyong ginawa at sa mga buhay na nabago. Ngayon, narito pa rin ang parehong lamesa. Hindi bilang alaala ng nakaraan, kundi bilang paanyaya na umupo, mag-usap at gumawa ng mga bagong alaala dahil sa huli, hindi natin makakalimutan kung sino ang kasama natin sa lamesa. Ang bawat negosyo ay hindi lang naman tungkol sa profit. Lahat yan para makatulong sa kapwa. Ngunit hindi ito madali. Kailangan matibay ka. Pero gaano nga ba katibay? At ano nga ba ang iyong inspirasyon sa bawat pagtulong o sa bawat hakbang na gagawin mo? Huwag mong kalilimutan na ito ay simula at bawat bagay ay merong halaga. Kailangan mo lang maalala at hindi dapat merong katapusan. At ito ang Domus Restaurant. May isang lamesang naging saksi sa mga pangarap,
sa mga tawanan, sa mga luha at sa mga desisyong nagbabago ng buhay. At iyon ang dahilan kung bakit nabuo ang The Local Table. Isang serye ng mga kwentong hindi lang tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa mga taong nagbibigay ng buhay sa bawat lamesa.